Hello mga katamkots! Welcome to Tita Mike's Kitchen! Magluto tayo ng beef steak. Pero gagawin natin siyang beef steak Tagalog. Okay, so ngayon may nakita kong beef. May beef pala dun sa namin, sa freezer. So ganito siya. Hindi ko, beef steak yata ito eh. So meron pa pala dun. So yan. Ang gagawin natin, papanipisin natin siya, gagawin natin siyang beef steak Tagalog. So, ganito mangyayari, hiwain nyo lang siya na gano'n. Poing! So, eto nga, ninipisan ko siya ng ganyang kaliliit lang kasi ang laki ng tipak, di ba? Mga ganyan, pwede na yan. Then, lalagyan natin siya ng calamansi. So, bigaan lang, sorry, nahulog. So, ganun lang. Siguro mga damihan natin. Gusto ko talaga yung maasim-asim na kasi napansin ko lang kapag siguro mga 7 to 2, 4, 6, tama, 7 kalamansi lang yan. So pwede na yan para sa ganung kakonting baka. At next, lalagyan natin siya ng toyo. Siguro yung toyo, mga 3 kutsara to. 1, 2, 3. Then, we'll put paminta. Yan. Tapos, parinate lang natin siya mga nagmamadali again. Mga 15 minutes, pwede na yan, para mas malasa siya. Dito pa nalagyan na natin siya ng 2 taktak. Pwede na yan. Ayan. So, i-marinate lang natin siya and then pwede na siyang iluto. As usual, baka mabilis lang to yung mga ganyang kaninipis. Wait natin ang marination. So, ito, after 20 minutes na yata, yung ating marinade, i-fry, stir natin siya, stir-fry yung ating binabad na baka. Super bilis lang na ito, the usual, mga 1 to 2 minutes lang natin siya stir-fry. And then, balik natin yung sabaw. Ganyan lang siya. Sayang kasi, huwag natin sayangin ng ulam, karne-karne, correct. So, super bilis lang na ito, guys. 5 minutes, meron na kayong less than 10 minutes, meron na kayong beef steak Tagalog. Ayan. Ayan, so pwede na natin siya ibaliktad. Yun. Diyan yung crunch na ng konti yan. Another 1 minute. And then later, lagyan natin yung konting sibuyas. Now, after 1 minute again, pwede na natin ilagay yung ibang sibuyas para mas lumasa naman yung sauce ito. Kasi pag itatoppings mo lang, hindi siya lalasa eh. Saka yung pinagmarinitan, and then actually hindi naman pwede naman wala na to, puro konting starch, pepper, 2 betchin, konting patis. Ako I love patis. Siguro, ang dami. And siguro half lang nun. And then we'll make halo-halo lang. Super quick lang to para hindi matuyot. Yan. Pwede nyo dagdagan yung sabaw kung gusto nyo medyo
masabaw talaga. Ako okay na sa akin yung ganito. Pero kasi nung bata kami, alam niyo ba? Grabe talaga yung sabaw, parang nilagang biste. Yun nga, alam mo na kailangang pagkasyahin. So yan, taste na natin. Guys, ang sarap na. So, pwede na to. Turn off na natin. I-plate na natin. Tapos na, ang bilis diba? In less than 10 minutes, meron na tayong Bistek Tagalog. Ayan. Good for 2. Yes, dapat sa live, para na tayong mag-budget. Para na din tayong tumansya kung hanggang saan ang kaya niyong ubusin. Siyempre, lagyan natin ng pangalan nito, onion rings as our garnish. Yan. And yun, konti pa, lagyan natin ng additional toppings. Lagyan natin ng toasted bawang. Pwede itong inaartihan ko lang, tingnan ko lang kung maganda. Maganda naman eh. Yay! So, dinner namin. Kain tayo. Bye, Bistek Tagalog. Kain. And please don't forget to subscribe at our channel, Tita Mike's Kitchen, and our other channel, The Adventures of Moira and Asher, Ibito Universe, and Extinct Bricks are dinosaur channels. Okay, see you again next time. Bye!